Malinaw ang terms at transparent ang interest. Nagpapaloan ng up to 50,000 pesos, pwede ang unemployed at PhilHealth. Okay lang mag-loan kahit na walang trabaho. Another utangan online nga ang re-reviewin natin ngayon at yan ay walang iba kundi ang Sulit Peso Simple Online Loans under Pera Loan 7 Lending Corporation na na-download ko nga sa Play Store at pinapa-review nung nag-PM sa may FB page ko. So sabi niya, pa-review ng Sulit Peso kasi nakita ko yung ads nila, mukhang legit po, salamat po. So kung makita nyo man yung ads nila online ay wag mo na kayo mag-i-install, make sure lang na aware kayo kung ano ba yung dapat malaman nyo about dito at kung ano yung i-expect nyo pagka malapit na ibayaran at pagka na-overdue ka sa kanila. So yun na, umpisa na natin. May 4.6 nga to na ratings currently at chinek ko na nga agad-agad kung sila ba ay SEC registered. At ang lumabas na nga na status dito sa Securities and Exchange Commission ay ito na. So bakit kaya delinquent na yung kanilang status? So unang red flag na to, kaya pala yan yung status nila dahil sa paglabag nga sa may reportorial requirements nga dito sa may SEC or Securities and Exchange Commission. So kung hindi daw nila aayusin yung status sa pamamagitan ng petition to lift the order of delinquency, sa loob ng takdang panahon, maaari itong humantong sa tuluyang pagbawi o revocation ng kanilang Certificate of Incorporation. So isang malaking red flag na yan pagkaya na yung status na nakita natin. Pero syempre, silipin muna natin kung ano ba yung nasa loob ng application na to. So yan na nga yung pinaka-homepage at up to 50,000 pesos yung pwedeng ma-loan dito. Yung term ay 91 up to 360 days at may daily interest rate na 0.05%. So meron pang pa-credit score sila dito sa may itaas. So ako nga in-applyan ko muna para mapakita ko nga sa inyo kung ano ba yung nasa loob na to. So ito, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply dito. Ang mahalaga is aware kayo sa may mga loan application na nakikita nyo nga yung mga ads online. Gaya na sabi ko kanina, pwede ang PhilHealth dito at wala din ganong sinasagutan. May mga hinahanap dito na Viber account, Facebook account, alternate phone number, pero option na lang naman, hindi tayo sapilitan na pinapalagay yung mga to. At pwede nga daw ang student, ang unemployed, self-employed, at tatlong contact references din yung inilagay ko. Meron din ditong pa-selfie at may mga advance payment fees pa nga sila dito. So may account management fee na 1.5% of the contract principal at technical service fee na 1.5% of the contract principal din. At pagka naman na overdue dito ay may 10% of the loan amount na i-charge sa atin. So penalty of 100 pesos. After the first day naman ng overdue period natin is magkakaroon ulit ng additional 3% per day of overdue fee na, ayan, matcha-charge din sa atin. So ako naman na-offeran dito ng 1,000 up to 2,000 pesos. At nung chinek ko nga yung kanilang repayment terms or yung repayment plan is hindi siya 7 days, kundi 15 days. So meron dito ang pamimilian na up to 6 terms. Automatic pala siya na naka 6 terms na. At may pagitan na every 15 days. So sa unang pagbabayad ko, kung uutangin ko yung 2,000 pesos na to ay 355. So yan yung unang pagbabayad. Tapos another 15 days, ang babayaran ko ay 352. Another 15 days, ang babayaran ko naman ay 349. At sa pang-apat na babayaran, 347. At yung pang-lima, 344. At yung pang-last ay 302. So lumalabas na ang tubo ay ito. So meron din ditong service fee kaya hindi siya buong matatanggap. So meron ditong mare-receive lang natin, nakalagay dito ay 1,970. Pero eto, hindi tayo sure kung ito ba talaga. Kaya, ayan, ako, i-continue ko para malaman ko nga kung totoo ba to. So after ko nga ma-refresh ay fake news naman pala. So ayan, urgent loan daw pero not approve ako at mag-try daw ako ulit after 14 days. So yung approval nila na 3 minutes, yung mabilisan is hindi siya totoo. So kaya na-reject nga ako at eto naman yung mga experience ng ibang nakapag-try na din. Yung iba naglalagay ng 5 stars, sabi, fast and smoothly to apply. Very fast processing, mabilis daw. Pero dito hindi tayo sure kung talagang ito ba yung mga real users. Kaya dito tayo sa may mga 1 star lang. At eto nga yung una i-share ko sa inyo na nakapag-try na dito.
Pag nag-borrow ka, wala kang naka-indicate kailan yung first payment. Charges are so high. Pag nag-borrow ka ng let's say 9,000, you'll receive 6,000 due to some fees. At yung babayaran daw ay 9,000 plus. At worst, 7 days lang. So, another red flag na naman yung mga nakalagay sa kanila na terms na kesyo 6 yun na bayaran. Tapos every 15 days, ang totoo ay 7 days lang. So, ayun, marami tayo dito nakitang mga red flag. Kayo, ano yung masasabi niyo sa may loan application na to? Comment down below. So, hindi ko sa inyo maire-recommend na umutang sa ganitong klaseng loan application, lalo na delinquent nga yung kanilang status sa SEC. At last, easy to apply and easy to auto-reject. So, auto-reject nga dahil ako, nirefresh ko lang, reject na ulit. So kayo guys, kung meron pa kayong mga nakikitang loan application na gusto nyo itry, comment down below at itatry ko muna yan para sa inyo. Na hindi nyo na nga ma-share yung mga personal information nyo, lalo na't hindi pa nga kayo sure kung kautang-utang ba or kagaya nito yung a-applyan nyo. So that's it for today's video guys. Kung meron kayong mga nakikitang bagong ads pa lang sa mata nyo, wag nyo munang itatry. Comment down below para ma-review ko yan para sa inyo. So yun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!